At kaugnay po ng inihaing petisyon sa Korte Suprema ng kampo ni Senadora Laila de Lima, makakausap natin Attorney Barry Gutierrez, tagapagsalita ng Liberal Party. Attorney Gutierrez, magandang umaga po. Si Ivan ito. Attorney Gutierrez? Hello. Yes. Good morning. Opo, good morning sir. Pakipaliwanag nga po muna itong status quo anti-order na inihain ninyo sa Korte Suprema, sir. Well, malinaw naman po at simple lang ang hinihingi ng petisyon na final kahapon. Ino-question po dito yung legalidad ng pag-issue ni Judge Ibarra last week nung utusan na pina-aresto nga si Senator De Lima. Ang batayan po nito, yung jurisdiction ni Judge Ibarra. Kasi po kung ating aalalahanin, bago po na-issue yung arrest warrant ni Judge Ibarra, meron na pong na-file na motion to quash na kino-question yung validity ng information na inihain laban kay Senator De Lima. Ang batayan po nitong motion to quash na ito ay kino-question yung jurisdiction ng Regional Trial Court. Ang argumento po ng mga abogado ni Senator De Lima ay simple lang naman. Sinasabi nila na dahil kapag binasa mo yung impormasyon, malinaw na ang inaakusa kay Senator De Lima ay pagtanggap ng pera mula dito sa mga supposedly convicted na mga drug lords sa Muntinlupa. Hindi po drug violation ng drug trading under the Dangerous Drugs Act ang krimen na inaakusa, kundi direct bribery. At ang direct bribery, isa pong krimen ito na dapat i-file sa Sandigan Bayan, dapat po ombudsman ang nag-imbestiga, hindi DOJ at RTC ipa-file. So, yun po yung kumbaga depekto ng impormasyon na ito. Pero unfortunately, instead of ruling dito sa question na ito, bago mag-proceed yung kaso, nag-issue kaagad ng arrest warrant itong si Judge Ibarra. So, ito ngayon po yung sinampa sa Korte Suprema. At ang hinihingi ay mag-issue nga sana by today ng isang status quo anti-order para ibalik, i-atras yung pag-issue ng arrest warrant at magkaroon muna ng ruling on yung motion to quash bago mag-proceed yung kaso. Yung isang argumentong isinama po ninyo sa inyong motion sa Korte Suprema, nabanggit nyo rin po doon na nasa DOJ pa lang ang reklamo. Kung gayon, paano po kayo makakaasa na magiging ibang pagtingin ng Korte Suprema rito? Well, yung pong panibago pong occurrence dito, yung issuance nung arrest warrant. Pangalawa, ito po ang unang pagkakataon na yung Supreme Court ay na-invoke yung jurisdiction sa kasong ito. So, tingin naman namin na napakalinaw nung paglapag sa tamang proseso dito sa usaping ito. Tingin naman namin malinaw na malinaw ang ating jurisprudence, ano dapat yung patakaran na masusunod dito. So, medyo confident naman na yung mga abogado ni Senator De Lima na ang Supreme Court ay mag-rule sa kanyang favor dito sa usaping ito. Ayun nga po, Attorney, should the Supreme Court rule in her favor, we're looking at a situation na lalaya po ulit siya. Ganun ba? Opo, dahil kapag yung arrest warrant ay madideclare as invalid, wala pong patayan para siya ay ikulong pansamantala. So bagamat meron pang mga kasong nakabinbin na laban sa kanya, kailangan muna mag-resolve yung mga pending na mga motions to quash dito bago tumuloy yung kaso. So sa pansamantala, siya po ay ma-release. Kailangan po natin alalahanin, wala pa naman pong conviction dito. Ito po ay pagsampa pa lang at sa ilalim po ng ating konstitusyon, ang pagsampa ng kaso, hindi po automatic na mag-lead sa isang sitwasyon na ikaw ay ikukulong unless magkaroon talaga ng issuance ng arrest warrant. Malino yan, Attorney. May karagdagang tanong si Rhea. Attorney Gutierrez, magandang umaga po sa inyo. Ano pong reaksyon ng Liberal Party sa nangyaring rigodon kahapon sa Senado kung saan natanggalan nga ng komite at leadership yung mga senador ng liberal? Well, gaya nga po ng sinabi ni VP Leni Robredo doon sa statement niya kahapon, at yung mga sinabi naman ng mga ibang mga senador ng LP, pati na rin si Akbayan na Senator Risa Ontiveros, kung ito po ang kailangang maging resulta ng kanilang pagtindig para sa kanilang prinsipyo, handa naman silang tanggapin yung resulta.
Kasi ang lumalabas dito, ang pinaka naging dahilan sa pagtanggal sa mga Liberal Party senators nung kanilang pag-chair ng mga committee ay yung kanilang pagtanong doon sa mga mass actions nung Sabado, nung February 25, yung 31st anniversary ng EDSA. Kung yung ganong simpleng pag-exercise ng kanilang freedom of expression ay titingnan na ng mayorya bilang isang hindi katanggap-tanggap na aksyon at dapat bawian sila ng kanilang mga posisyon sa Senado, medyo nakakabahala na yon. Medyo meron ng intolerance para sa dissenting na views na umiiral. Pero paninindigan nila yung kanilang karapatan na yon at paninindigan nila yung kanilang prinsipyo na tinatayuan. Attorney, sabi po ni Senate President Pimentel, paraan daw ito para maklear naman yung line sa Senado. Inasahan na po ba ito ng Liberal Party? Tingin ko naman nung simula silang magsalita laban sa mga iba't ibang issue mula extrajudicial killings, mula doon sa photo na patistiguhin si Mr. Las Cañas, mula doon sa issue nga nung propriety, nung pagsampa ng kaso at pag-aresto sa kasamahan nilang si Senator De Lima, in-expect na nila na posibleng magkaroon ng bawi. So ito na nga yung bawi at matagal na nilang pinaghandaan po yung magiging resultang yan at handa silang tanggapin ang presyo ng kanilang paninindigan. Attorney, may karagdagang tanong po si Igan. Di ba kung naninindigan sila sa prinsipyo, dapat nag-resign sila, hindi hinayaang tinanggal? Iba yung nag-resign. Tingin ko po, papunta na naman dun yung usapin eh. Pero, well, inunahan na nung motion ni Senator Pacquiao nung hinaing kahapon. Pero, bago pa po yan, meron ng pag-uusap na papunta na dun sa ganong klaseng resignation. Last week pa po, yan ay klarang direksyon nitong buong usapin ito. Pero matagal ho ako nag-cover sa Senado kung sino ang party in power, talaga sila ang majority. Dapat to tanggapin ng LP na minority sila. So wala na hong super majority, attorney. Matagal na pong palagay kong wala ng super majority talaga. Okay, may pinalulutang si Secretary Martin Andanar na yung pagtitipon ng pro Duterte, Aus Duterte plot daw po yun. Reaction po ng liberal dito. Tingin ko naman po, malinaw na yung naganap na pagtitipon noong February 25 ay hindi lang isang pagtitipon ng mga membro ng Liberal Party. Madami pong mga ordinaryong Pilipino na wala pong political affiliation na nag-attend po nitong pangyayaring ito. Ang interest lang ay talagang express ang kanilang paninindigan para sa demokrasya at para maprotect ng diwa ng EDSA. Matagal na po pinaiikot yung mga kwento tungkol sa mga ausat sa mga conspiracy. Pero kahit Pero wala. patiting na ebidensya, hindi po lumalabas. At malinaw naman na hindi po yun ang hangarin ng mga madaming mga taong nagpunta dun sa pagtitipon nung Sabado. May nararamdaman ho ba kayo na may susunod na ipakukulong? Siyempre, yan po ang nasa isip sa tingin ko ng lahat naman ng mga ordinaryong mamamayan, maging membro man ng Liberal Party o hindi, na nag-oobserba sa mga pangyayari ng mga nakaraang araw. Kita naman natin na isa-isang lahat ng mga taong nag-express ng kritisismo laban sa administrasyon ay, kumbaga, sinusubukang pakusahan. Si Senator De Lima, pinakulong. Itong mga senador ng LP, tinanggal sa pwesto. Pati si Mr. Jim Paredes na nakipagpangayan doon sa mga ibang mga Duterte youth supporters nung Sabado, ngayon ay kakasuhan daw ng gobyerno. Minute pa ng ating mismong Solicitor General, yung 7 Duterte youth supporters kahapon, binigyan ng award. So, sa ganyang klaseng konteksto, sa ganyang klaseng atmosphere, hindi naman siguro masisisi kung may mga tao na mag-iisip na kung ikaw ay mag-express ng opinion na hindi katanggap-tanggap sa gobyerno, hindi flattering para sa gobyerno, baka ikaw ay mapagdiskitahan. At yan yung aming pinag-aalalahan. Dahil dyan nagsisimula talaga ang one-man rule at pag-backslide mula sa isang demokrasya. Okay. Attorney, maraming salamat po. Good morning. Good morning. Maraming salamat din. LP spokesperson Attorney Barry Gutierrez.